Okay, sige. So, batay dun sa inyong nakuhang data. Ito na po yung base sa SOP ninyo, ha? Ano po? Ito na po yung base sa inyong SOP. So, bakit po ito pinapakita? Kasi kailangan nyo po i-include yung mga nakuha yung data dun sa papel dito po sa Excel. So, since hanggang respondent 1 to 50 lang po yung pinasagutan nyo, hanggang dito lang po kayo maglalagay sa 50. Hanggang 50 lang po huwag nyo po isama itong 51. Hanggang ko na to. Ayun, hindi nyo sakop yan. Okay? So, sir, ano po bang ibig sabihin ng R1? Ang ibig sabihin ng R1 is respondent 1. Okay? Respondent 1. So, bago nyo ilagay dito yung inyong data, lagyan nyo muna yung papel po ninyo, yung questionnaire na pinasagutan nyo ng R1, R2, R3, R4, hanggang R50 para palatandaan po nung mga respondent. So, ngayon, titignan yung questionnaire nyo, titignan nyo kung ano yung sex ni R1. Okay? So, sinabi niya female siya. So, hindi mo ilalagay na female dyan, hindi po female na ilalagay dyan, ha? Ang ilalagay mo dyan is number 2. Okay? Itong number 2. Si R1 ay babae, so ang corresponding variable niya ay 2. Pag lalaki naman po siya, lalaki naman po ang R1, gawin siyang 1. Bakit ginagawang 1 and 2? Dahil hindi po makakompute sa stat ninyo kung male and female, kailangan number po siya. Sir, paano po ba okay na po simula sa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 21, 22, 23, 24? Hindi po. Kailangan mag-start talaga kayo 1 and 2. Si 1 and 2 nakadepende yan kung itong mga nasa taas, itong mga legend ay madami pagpipilian. So, since dalawa lang sila, kailangan 1 to 2 lang. Okay, since sex yan, 1 to 2 lang. So, dyan lang, yung 1 to 2 lang po ang makikita ko rito. Okay, next, lipat naman tayo. Age. Okay, ito po yung batay dun sa age gap ng inyong nasa questionnaire ninyo. Pumunta lang kayo sa age. So, titignan nyo naman kung ilan si age ninyo. Okay po. So, again, hanggang 50 lang po ang kasagutan nyo. Kung mapapansin nyo, umabot na siya kay 4. Dahil yung legends or yung age gap ninyo is 4 yung bracketing. So, we have 18 to 23 years old, 24 to 29 years old, 30 to 35 years old, 36 to 40 years old. Okay? So, yung 18 to 23 years old, automatic number 1 yan. Kung sino po yung nauuna, siya yung automatically magna-number 1. Hindi nyo pwede ilagay yung 4, 3, 2, 1 pabaliktad. Kailangan siya yung magna-number 1. Para hindi kayo magulo. Okay po? So, halimbawa, si respondent 1 is 25 years old. Ano number niya? So, equivalent to 2. Si R2, ang taong gulang niya is 20. So, number 1 siya. Ganyan po. Hanggang matapos yung 50. Okay? Next. Dito ba naman tayo sa grade level? So, pag sa grade level naman, ilalagay nyo lang din si yan. Level. Tapos dito po si R1. R1 to 50. Yan na. So, ganun din po. Halimbawa, first year. First, second, third, fourth. So, automatic yan. Si first year ay 1, second ay 2, si third year ay 3, si fourth year ay 4. So, halimbawa si R1 ay nasa second year na siya, so number 2 siya automatic. Okay, ganun lang po yun, ha? Yung gets po ba? Okay, sige, tuloy lang natin. So, ngayon, natapos na natin sa respondent profile. Pumunta naman tayo doon sa una yung box, which is your, sorry, meron pa pala isa. Itong frequently use of social media. So, ganun din pang ilalagay ninyo. Pwede mo ilagay na lang kayo ng initial dito. FUOSM. So, ano ibig sabihin nun? Frequently use of social media. Tapos, ganun din si R1 hanggang kay R50. Dahil 50 lang. So, ngayon, maglalagay na naman kayo dito. Si Facebook, si Instagram, TikTok,
and so on and so forth. Automatic yan, kailangan ganyan din yung katumbas niya. Okay? So, ngayon titignan natin, si R1, halimbawa, si R1, ginamit niya daw na social media para makita isang lugar is Facebook. So, automatic 1 agad siya. Okay? Ganun din po sa mga sumunod. Kaya, madali lang naman po itong ilagay yung code. Wala po kayong gagawin na ibang computation, basta na-include lang yan. So, ngayon natapos na natin yung respondent profile, sex, age, grade level, and frequent use of social media. Punta naman po tayo sa SOP number 2 ninyo. Yung unang variable, which is the visual content. Kung papansin ninyo, kanina dito, isa-isa lang na column. Ngayon, bakit 5 na? Dahil kung papansin nyo sa tanong ninyo, meron kayong 5 question. So, meaning to say, kailangan nyo nang ilagay kung ano yung sagot nila. Kung titignan nyo sa questionnaire nyo, may numbering din. Halimbawa, yung strongly agree ang katumbas niya ay number 4. Si agree ay katumbas niya ay 3. Si strongly disagree katumbas niya ay 2. Then si disagree katumbas niya si 1. So, numbering pa rin po ilalagay doon. Yung number na ilalagay, hindi na si SD, si A, si agree at si D. Okay? Halimbawa, si R1. Si respondent 1, ang sagot niya doon sa visual content ay 4. Meaning to say strongly agree. So, sa number 2, 4 din. Sa number 3, 4 din. Sa VS4 is disagree, so 2. So, sa VS5, strongly disagree, 1. So, yan po. Yan po ang magiging ilalagay. Okay? Hindi nyo po kailangan maglagay ng legend kasi nakarekta na siya doon sa sinagatan ng respondent. Sir, ano po ba tumana sa taas? Pwede po kayong gumawa ng sarili ng initial, ha? Nakadepende yan kung ano yung SOP ninyo. Halimbawa, visual content. VS lang para malagay nyo yan is visual 1. Visual 1, ibig sabihin visual question number 1. Visual VS2, visual question number 2. Ganun lang po yun, ha? Ganun din sa mga succeeding. Yan na siya, ha? Nilagay ko na po yan. Pare-pares lang naman po yan. Nilagay ko lang yung mga ano niya. So, paki-include lang po yan. After nyo may ilagay, isan lang po sa akin para ma-stop ko na. Okay? Yun lang po. Sana, and if may question kayo, send nyo lang po sa GC para at least ma-teach out natin. Okay? So, thank you po.